Binuksan ni Mark Watney ang isang lalagyan na puno ng tuyong dumi. Agad niyang binuhusan ng tubig ang kanyang kamay at hinalo ng mabuti hanggang sa lumapot. Pagkatapos, sa bawat pagitan, sumasalok siya ng malaking kutsara ng dumi at ikinakalat sa buhanginan. Kasunod nito, naglalagay siya ng isang hilaw na patatas sa ibabaw. Pagkatapos ay dinidiligan niya ng maraming mineral na tubig, at sa huli, kailangan lang maghintay ng 1 buwan. Ang tigang na buhanginan na ito ay magbubunga ng isang himala, at iyon ang tanging pag-asa ni Mark Watney na mabuhay. Sa susunod na 3 taon, dahil ito ang Mars, isang tigang na planeta, 60 milyong kilometro mula sa mundo, bigla siyang iniwan dito. Hindi pa nagtatagal, natuklasan ng mga siyentipikong Amerikano na ang Mars ay mas mababa ang altitude kumpara sa mundo. Dagdag pa ang magaspang na ibabaw dahil sa pagtama ng mga meteorite. Kaya pagkatapos suriin, lahat ay naniniwalang ang ibabaw ng Mars noon ay napakabasa. Kahit na mas marami pa ang tubig kaysa sa Arctic Ocean. Para patunayan ang teoryang ito, nagpadala ang NASA ng 6 na astronaut sa Mars para mangolekta ng mga sample ng lupa. Pagkatapos ay dinala pabalik sa mundo para pag-aralan ang misyong ito ng may taong paggalugad sa Mars. Ang Ares 3, na binubuo ng 6 na astronaut, ay matagumpay na nakarating sa Mars. Matapos itayo ang kanilang tirahan sa pinakamabilis na paraan, nagsimula ang grupo sa kanilang trabaho ng propesyonal. Sa 6 na astronaut, ang may pinakamataas na awtoridad ay si Lewis, ang commander ng misyong ito at isa ring mahusay na geologist. Si Mark Watney ang may pinakamababang ranggo sa grupo. Kung ikukumpara sa iba, ang kanyang kalakasan ay ang pag-aaral tungkol sa mga halaman. Ang isang araw sa Mars ay mas mahaba ng mga 39 na minuto kaysa sa Earth. Sa ika-18 araw na ngayon sa Mars, ayon sa pag-ikot nito, pinamumunuan ni Lewis ang 4 na astronaut sa labas para sa misyon. Kinokolekta ang mga sample ng lupa, buti na lang at nandyan si Mark na nagpapatawa. Kaya kahit nakakabagot ang trabaho, nagiging masaya. Pero habang nagtatawanan ang lahat, nakakuha ng babala ng panganib si astronaut Johansen sa loob ng tirahan. Agad niyang ipinaalam kay Lewis, ang commander. Sabi niya, tingnan mo to, babala ng bagyo, nakita ko na yan sa balita kaninang umaga. Pumasok na tayo bago pa dumating ang bagyo. In-upgrade na ng NASA ang babala, mas malala raw ang bagyong ito kaysa sa inaasahan. Nang marinig iyon, hindi na nag-atubili pa si Lewis. Mabilis siyang bumalik sa tirahan kasama ang iba. Nang makita ang bagyong papalapit at nagngangalit, sumeryoso ang mukha ni Lewis. Kung magpapatuloy ito, mapapahamak tayong lahat dahil para makaalis sa Mars, kailangan nilang gamitin ang barko, ang MAV na nakatayo sa labas. Ayon sa pinakabagong hula, aabot sa 8,600 Newton ang lakas ng hangin. Samantalang ang MAV ay kaya lamang ang maximum na 7,500 Newton. Kapag lumampas sa limitasyong ito, babaliktad ang sasakyan, at matatapos na ang lahat. Mabigat ang responsibilidad sa balikat mo, Lewis. Kailangan mong magdesisyon, manatili at tapusin ang misyon na mangolekta ng lupa, o agad na lumikas bago pa man dumating ang bagyo. Isang pagkakataon lang ang mayroon ang MAV pagkaalis nito sa Mars at pagbalik sa mothership na Hermes. Saka pa lang sila opisyal na makakabalik sa Earth. Ibig sabihin, kung MAV ay go, masasayang ang lahat ng pagsisikap. Gusto ni Mark na maghintay pa ng kaunti, baka hamina o magbago ng direksyon ang bagyo. Pero tinanggihan ni Lewis ang ideya ni Mark na siya ang mamuno. Ang pinakamahalagang tungkulin niya ay tiyakin na ligtas na makabalik sa bahay ang lahat ng miyembro. Kaya agad niyang ipinag-utos na itigil ang misyon at maghanda sa paglikas ng mad alien mula sa Mars. Pagkatanggap ng balita, agad na pamwesto si Pilot Martinez sa MAV. Handa nang lumipad. Ang natitirang 5 astronaut ay nagsuot ng kanilang spacesuit, lumabas ng tirahan, at nagsimulang maglakad papunta sa MAV. Dahil sa matinding bagyo, lalong lumabo ang paningin. Ang paggalaw ay mas naging mahirap kaysa dati. Kailangan maging maingat ang buong grupo sa paggalaw, pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap, may nangyaring aksidente. Commander, nakahilig tayo ng 10 degrees. Kapag umabot sa 12.3 degrees, babaliktad ang MAV. Kailangan nating pigilan yun. Siguro magagamit natin ang cable sa poste ng antena bilang pangkabig. At tali natin sa rover. May naisip na paraan si Mark nang bigla siyang tamaan ng isang bagay. Tinangay siya ng matinding bagyo ng buhangin at napalipad sa ere, at nawala sa dilim bago pa makapag-react ang kanyang mga kasamahan. Kasabay nito, naglabas ng nakabibinging babala ang mga computer sa tirahan. Nasira ang kasuotan ni Mark Watney. Tuluyang nawala ang signal ni Mark sa radar. Ang presyon ng atmosfera sa Mars ay halos 1% lamang ng sa Earth.
Sa ganitong kalupit na kapaligiran, walang makakaligtas ng higit sa 1 minuto maliban kung may proteksyon ng kasuotan. Taranta ang grupo at tinawag ang pangalan ni Mark, ngunit tanging nakakatakot na katahimikan mula sa humahagupit na bagyo ang kanilang natanggap. Sinubukan ni Lewis na hanapin si Mark, ngunit lalong lumalakas ang bagyo. Tinangay ang lahat sa paningin, nasira ang suit ni Mark, nawalan ng signal, kaya hindi matukoy ng computer ang kinaroroonan niya. Sa mismong sandaling ito, malakas na umuga ang Mav, hudyat na malapit na ang panganib. Kung hindi aalis agad, lahat sila'y mamamatay dito. Napilitan si Lewis na gumawa ng masakit na desisyon, nagdeklara ng pag-atras matapos magsikap na hanapin si Mark, ngunit walang resulta. Pagbalik sa mothership na Hermes, iniulat ni Lewis ang pangyayari sa NASA. Agad na nagpatawag ng press conference si Director Teddy para ipaalam ang malungkot na balita tungkol sa pagkasawi ni astronaut Mark. Dahil sa mabilis na desisyon ni Lewis, ang natitirang 5 miyembro ay nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Kasama sina Beck, Johansson, Martinez, at Vogel, nakasakay sila sa MAV, at sinimulan ng emergency launch procedure ng 07:28 Central Standard Time. Sa kasamaang palad, habang umatras, tinamaan ng debris si astronaut Mark Watney, at namatay. Umalis si Lewis at ang kanyang mga kasamahan sa Mars nang may pagdadalamhati. Sa Hermes, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay pabalik sa Earth. Namatay si Mark Watney, ngunit may himalang nangyari. Pagkatapos hamupan ng bagyo, biglang nagising si Mark sa Mars. Ang bumangga kay Mark ay ang antena ng satellite dish. Ginagamit ito para magpadala at tumanggap ng signal sa tirahan. Tumagos ang antenang ito sa kanyang spacesuit. Nasira nito ang life support system kaya akala ng sistema ay patay na si Mark. Pero ang pagbanggaring ito ang hindi sinasadyang nagligtas sa kanya. Tumama ang antena sa tiyan ni Mark, Hugo, at humalo ang dugo sa mga piraso. Tinakpan ng antena ang punit sa kanyang suit, dagdag pa na napasubasog si Mark. Binawasan nito ang bilis ng pagtagas ng hangin sa suit, kaya naman nakaligtas ka sa matinding bagyo. Hinakbang ni Mark pabalik sa tirahan para operahan ang kanyang sariling sugat. Bagamat nakaligtas siya ng bahagya, agad niyang napagtanto ang kasalukuyang sitwasyon. Lubhang mapanganib. Sira ang satellite dish kaya hindi siya makatawag sa kanyang mga kasamahan o sa NASA. Lumipas ang panahon, dumating ang ika-21 araw sa Mars. Pagkatapos ng 3 araw na pahinga, unti-unting gumagaling si Mark. Ngayon, kailangan niyang humanap ng paraan para pahabain ang kanyang buhay. Naghihintay ng pagkakataong masagip, umaasa siyang matutuklasan siya ng NASA. Nabuhay pa pala ako at nagpaplano na ng pagliligtas. Sa kabilang banda, kahit na antala ang misyon, nakaplano na ang NASA para sa ika-4 na paglapag, na siyang tanging pagkakataon ni Mark na mabuhay. Pero ang masamang balita, ang rocket na magdadala ng tao para sa misyon na yon, 4 na taon pa bago makarating sa Mars. Ibig sabihin, kung hindi siya mahanap ng NASA, kailangan niyang mabuhay ng mag-isa sa planetang ito sa loob ng 4 na taon. At halos imposible yun. Sa pag-iisip na to, dali-daling hinalughog ni Mark ang buong tirahan. Para makaligtas ka, kailangan mo ng sapat na pagkain. Buti na lang, ang orihinal na plano ay 6 na astronaut ang mananatili sa Mars. Para makasiguro, naghanda ang NASA ng rasyon na 68 araw bawat isa para sa 31 araw na pamamalagi. Umalis ang mga kasamahan ko sa araw na 18, kaya sa loob ng tirahan, mayroon pa ring rasyon para sa 6 na tao na sapat para sa 50 araw. Kaya ni Mark na kumain ng mag-isa sa loob ng 300 araw, o higit pa. Kung marunong akong magtipid, ang makaligtas sa loob ng 400 araw ay hindi siguro malaking problema. Pero ang 400 araw kumpara sa 4 na taon ay napakalayo. Kung talagang malas, kailangan palang manatili si Mark sa Mars ng 4 na taon. Kaya kailangan niyang maghanap ng paraan para makakuha ng dagdag na pagkain para sa natitirang 3 taon. Buti na lang, naghanda ang NASA dahil baka magsawa ang mga astronaut sa mga pagkaing nakahanda na. Kaya nag-iwan sila ng kaunting patatas sa kusina ng tirahan. Sakaling gusto nilang magluto, at natagpuan ni Mark ang mga ito. Labis na ikinatuwa ni Mark ang pagkatuklas na ito dahil bukod sa pagiging isang astronaut, isa rin siyang botanista. Magtatanim siya ng patatas sa Mars. Para sa iba, maaaring isa itong imposibleng bagay. Pero para sa akin, isa itong bagong hamon na nakakaakit. At saka, ang pinakamarami ko ngayon ay oras. Kung magtagumpay ako, hindi lang ako magkakaroon ng dagdag na pagkain para mabuhay, kundi makakalikha rin ng malaking pagkabigla sa mundo ng botany. Para makapagtanim ng patatas, kailangan ng 3 bagay: lupa,
tubig, at liwanag. Ang Mars ay tigang, kulang sa nutrisyon, at walang mga elementong kailangan para lumago ang halaman. Pero hindi sumuko si Mark. Agad niyang naisip ang isang napakagandang natural na pataba. Iyon ay ang dumi ng buong grupo. Pagkatapos malutas ang problema sa lupa, gumugol si Mark ng ilang araw para magtayo ng isang simpleng greenhouse. Hinalo niya ng mabuti ang lupa at abono, at pagkatapos ay maingat niyang itinanim ang mga pinagputulan ng patatas. Hinihintay na lang ang mga ito hanggang sa matapos ang lahat ng ito. Muling nahaharap si Mark sa isang bagong hamon, paano magkakaroon ng sapat na tubig para sa irigasyon. May reserve ang inuming tubig sa tirahan, ngunit hindi nang ahas si Mark na gamitin ang mga ito. Kailangan niyang tiyakin na may sapat siyang inuming tubig para sa sarili niya. Pagdating ng gabi, nanunood si Mark ng Amerikanong pelikula habang nag-iisip. Hindi pwedeng gamitin ang reserve ang tubig, kaya kailangan niyang gumawa ng sarili niyang tubig. Bumabalik sa isip ko ang kaalaman ko sa chemistry noong high school. Ang hydrogen kapag pinagsama sa oxygen, magiging tubig. Madali lang ang oxygen. Ang oxygenator sa tirahan ay kayang patuloy na kunin ang oxygen mula sa atmosfera. Sa Mars, saan naman ako kukuha ng hydrogen? Hindi nagtagal. Naalala ni Mark ang landing module na naiwan pagkatapos ng paglapag. Mayroon pa roong ilang daang litro ng hydrogen fuel. Hindi pa nagagamit. Ang chemical formula ng hydrogen ay N2H4. Ngayon, kailangan ni Mark na paghiwalayin ang nitrogen at hydrogen mula sa compound na ito. Ikinabit niya ang isang tubo sa landing module. Kumuha siya ng isang lalagyan ng hydrogen fuel, tapos dinidilig niya ang bawat patak ng fuel sa kaunting mamahaling metal. Ginagamit ito bilang catalyst para magkaroon ng reaksyon, hydrogen at nitrogen. Hihiwalay. Kinokolekta ni Mark ang hydrogen sa isang selyadong lalagyan. Sa huli, gumamit siya ng wire para sindihan ang sawdust para makagawa ng apoy. Sinusunog ang hydrogen at lumilikha ng mga mahahalagang patak ng tubig. Naghanda para ipagdiwang ang tagumpay, nang biglang dumating ang aksidente. Tumalsik si Mark dahil sa pagsabog, buti na lang at hindi siya nasaktan ng malubha. Nagkaroon lang siya ng kaunting gallows sa ulo at nagkaroon ng tonsillitis. Napagtanto ni Mark na nagkamali siya sa kalkulasyon. Hindi niya isinaalang-alang ang dami ng oxygen sa kanyang hininga, na nagdulot ng pagtaas ng konsentrasyon ng oxygen at nagresulta sa pagsabog. Ganyan talaga ang eksperimento sa kemika, isang maliit na pagkakamali lang, malayo na ang mararating. Pero hindi basta sumusuko si Mark. Matapos matuto sa kanyang karanasan, mabilis siyang nagsimula sa pangalawang eksperimento. Sa pagkakataong ito, kumpleto si Mark sa gamit na pananggalang. Tinitiyak na walang labis na oxygen sa lugar ng eksperimento. Maingat niyang sinindihan muli at nagtagumpay ang eksperimento. Kaya naglakas loob si Mark na sumubok ng mapanganib na eksperimento. Bukod sa kanyang pagiging matyaga, dahil din sa isang kwento tungkol sa pinagmulan ng GPL. Ang Jet Propulsion Laboratory, sa madaling salita, ang GPL ang tumulong na mabuo ang NASA ngayon. Nang makagawa siya ng tubig, sinimulan niya ang kanyang plano sa pagtatanim ng patatas. Naresolba na ang problema sa pagkain, nag-alala naman siya kung paano mapapanatili ang operasyon ng tirahan. Sa simula, ang misyon ay inaasahang tatagal lamang ng 31 araw. Walang nag-akala na magkakaroon ng problema kung mananatili si Mark dito ng 4 na taon. Maraming kagamitan ang kailangang regular na aymantina, tulad ng mga water filter, solar panel. Ang bilis ng oras kapag abala ang isang tao. Makalipas ang 54 na araw sa Mars, natuklasan ni Mark ang unang mga usbong ng patatas. Sumisibol na sa greenhouse ang isang maliit na berdeng bahagi, dala ang pag-asa at buhay. Habang abala si Mark sa pagtatanim ng patatas sa Mars, sa ilalim ng lupa, ang kanyang libing ay isinasagawa. Ang direktor ng NASA na si Teddy mismo ang nanguna sa seremonya. Upang ipahayag ang pagluluksa at parangalan si Mark, nagbigay siya ng madamdaming talumpati, at naniwala ang lahat na nagbuwis na si Mark ng buhay. Ngunit pagkatapos ng libing, si Vincent, ang namamahala sa misyon sa Mars, ay kinausap si Teddy. Gusto niyang bigyan siya ng access sa satellite, sa orbita ng Mars pagkatapos sumali ng mga astronaut sa misyon. Lahat sila ay mga pinakamagagaling na pinili ni Vincent, at saka, hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ni Mark, kaya umaasa pa rin si Vincent. Gusto niyang gamitin ang pag-inspeksyon sa mga kagamitan sa Mars bilang dahilan, para tingnan kung buhay pa si Mark. Ngunit tinanggihan ni Director Teddy ang kanyang kahilingan, sa dahilan na para iwasan ang gulo sa media. Ang totoo,
Nag-aalala siya na kung makuna ng satellite ang bangkay ni Mark, papunahin ng husto ang NASA ng publiko at ang paghingi ng pondo mula sa Kongreso, ay lalong magiging mahirap, dahil hindi niya makumbinsi si Teddy. Humanap ng ibang paraan si Vincent. Nagpasya siyang baliwalain ang proseso ng pagkuha ng permiso, at direktang nagpadala ng lihim na email kay Mindy Park, ang empleyado ng NASA na responsable sa komunikasyon sa satellite. Hindi alam ni Mindy kung ano ang binabalak ni Vincent, basta't maingat niyang sinuri ang mga coordinates sa email. At nakakagulat, matapos ikumpara ang mga satellite images, kuha noong ika-18 at ika-25 araw sa Mars, Mindy nakagawa ng isang napakalaking pagtuklas. Agad niyang tinawagan ang Departamento ng Seguridad, at hiniling na kontakin agad si Vincent. 2:30 ng umaga, oras sa Earth. Vincent, ang direktor ng komunikasyon na si Annie, at ang direktor na si Teddy ay nagtipon sa command center. Nang makita nila ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang satellite images, lahat sila ay natigilan. Ang pagkakaibang iyon ay ang lokasyon ng rover number 1, at ang mga solar panels sa tabi ng tirahan ay may senyales na nilinis. Mga tala ng aktibidad bago umalis sa Mars. Kinargahan ni Commander Lewis ang rover 2 sa tirahan. Pero ngayon, malinaw na nagbago na ng lokasyon ang rover. Walang ebidensya na may nakatira sa Mars. Kaya ang tanging makatwirang paliwanag ay, buhay pa si Mark, at maganda pa ang kalagayan niya. Kung nanganganib si Mark, siguradong wala siyang oras para ayusin, at linisin ang mga gamit. Naguguluhan si Director Teddy sa konklusyong ito. Tinanggihan pa nga niya ang alok ni Mark na konfrontahin si Lewis tungkol sa lokasyon ng rover mula kay Annie. Ang dahilan niya, ayaw niyang mag-alala ang mga kasamahan ni Mark. 10 buwan pa bago sila makauwi, at delikado ang paglalakbay sa kalawakan. Kailangan nilang mag-focus at hindi magambala. Naniniwala pa rin silang patay na si Mark. Kung malalaman nilang buhay siya pero iniwan, masisiraan sila ng loob. Natahimik na lang si Annie. Kung malalaman ito ng publiko, tiyak na papunahin ng husto ang NASA. At kapag nangyari yun, ang media team mo ang sasalubungin ng matinding kritisismo. Ayon sa batas tungkol sa impormasyon, kailangang ilabas ng NASA ang mga satellite images na yun online sa loob ng 24 na oras. Dahil dito, napilitan si Director Teddy na sang-ayunan ng alok ni Annie. Magdaos ng press conference bago pa malaman ng publiko ang katotohanan. Ipahayag na buhay pa si Mark Watney, pero haharapin ang mga tanong mula sa mga reporter. Si Director Teddy ay hindi makasagot ng diretso. Ano ang ginawa ninyo para makipag-ugnayan kay Mark Watney? Ginagawa namin ang lahat para masigurong may sapat siyang supply para mabuhay. Iimbestigahan namin kung paano ito nakaapekto sa NASA. Magbibitiw ka ba? Samantala, 60 milyong kilometro ang layo mula sa Earth. Sumasayaw pa rin si Mark sa tugtog ng disco. Walang kamalay-malay na. Ang balita na buhay siya ay gumulat sa buong mundo. Lumipas ang panahon, dumating ang araw 70 sa Mars. Matapos malutas ang problema sa pagkain, nagsimulang magplano si Mark para sa pagliligtas. Ayon sa datos na nakuha niya, ang susunod na misyon ng paglapag ay bababa sa bunganga ng bulkan ng Schiaparelli. 3,200 kilometro ang layo niyon pagkatapos ng 4 na taon kung gusto niyang umalis sa Mars. Kailangan makarating doon si Mark bago mag-2044, at ito ang pinakamahirap na problema. Mayroon lang si Mark ng rover 2 para sa trabaho. Tuwing makakalayo siya ng 35 kilometro, kailangan niyang bumalik sa tirahan para mag-charge. Kung kukunin niya ang baterya ng rover, isa na sira, i-charge ng puno, at pagsasamahin ang rover 2, maaari siyang maglakbay ng 70 kilometro kada araw. 3,200 kilometro ang layo ng destinasyon ni Mark. Kinakalkula batay sa pinakamalayong distansyang kayang lakbayin kada araw. Kailangan niya ng kahit man lang 50 araw para makarating doon. Ibig sabihin, kailangang tumira si Mark sa rover sa loob ng 50 araw. Kasabay nito, kailangan niyang magdala ng life support system na kasinlaki ng isang maliit na truck. Pagkatapos niyang pag-isipan ang mga problemang ito, nagdesisyon si Mark na subukan ng isang biyahe, pero pagkatapos ng ilang pagsubok, napagtanto niya na hindi niya nalutas ang lumang problema, kundi nagkaroon pa siya ng bagong problema. Ang atmosfera ng Mars ay halos carbon dioxide, napakalabo at napakalamig. Ang karaniwang temperatura ay maaaring bumaba hanggang 63 degrees Celsius, mas malamig pa sa gabi, at kung nasa loob ng rover si Mark nang hindi nakabukas ang heater, magyayelo siya. Pero kung bubuksan niya ang heater, mauubos ang kalahati ng enerhiya.
Kaya ang pananataylang mainit ang naging pinakamahalagang problema. Sa ika-79 na araw sa Mars, nakahanap si Mark ng solusyon. Iyon ay ang paggamit ng radioactive isotope thermoelectric generator para maiwasan ang pagkawala ng kuryente na magiging sanhi ng pagkabigo. Naghanda ang NASA ng isang backup para sa kanilang Ares-3 mission. Ito ang RTG. Ito ay isang uri ng generator na gumagamit ng enerhiya mula sa pagkabulok. Ang radyasyon ay karaniwang ginagamit sa mga artipisyal na satellite, sa paggalugad ng kalawakan at mga remote control device. Kapag kulang ang supply ng gatong, o hindi gumagana ang mga solar panel, ang RTG ang pinaka-ideal na pinagmumulan ng enerhiya. Gayunpaman, nang dumating sina Lewis at ang kanyang mga kasamahan sa Mars, ang RTG na ito ay ibinaon sa lupa dahil gumagamit ito ng plutonium-238, isang napakalakas na radioactive substance, na daan-daang beses na mas malakas kaysa sa uranium-239. Ginagamit yan para gumawa ng sandatang nuklear. Nag-aalala rin si Mark na gawin to, pero wala siyang ibang pagpipilian. Basta't hindi niya to mabasag at hayaang tumagas, walang magiging malaking problema. Kinuha ni Mark ang LTG, at dinala sa loob ng sasakyan. Pagkatapos, maingat niyang ikinabit gamit ang tali. Pinatunayan ng katotohanan, na tama ang desisyon ni Mark. Sa loob lang ng ilang sandali, ang temperatura sa loob ng sasakyan ay tumaas na sa 20 degrees Celsius. At ang mas importante, hindi na kailangang mag-alala si Mark kung gaano katagal to gagana. Dahil basta't ang plutonium-238 ay patuloy na nabubulok, maglalabas ito ng walang katapusang init. Ang half-life ng plutonium-238 ay 88 taon. Habang abala si Mark sa Mars, nagsimula na rin ang Earth sa plano ng pagliligtas. Sa pamamagitan ng mga satellite images na ipinapadala araw-araw, napansin ng NASA na si Mark ay papalayo ng papalayo, gamit ang Rover 2. Madali nilang nahulaan na ang balak niya ay pumunta sa landing site ng misyon ng Ares-4. Ang direktor, sa tingin ni Teddy Cho, ang pinakakailangan ni Mark ngayon ay pagkain. Kaya nagpa siyang magpadala ng dagdag na supply sa kanya sa pamamagitan ng paglulunsad ng spacecraft bago magsimula ang misyon ng Ares-4, pero hindi niya alam na nakapagtanim na si Mark ng patatas sa Mars. Kinontak ni Teddy si Bruce, ang direktor ng GPL, at nalaman niyang ang pinakamabilis na plano ng pagsupply ay aabot pa rin ng 9 na buwan. Kaya ng lahat na maghintay, pero si Mark, hindi, kaya inutusan ni Direktor Teddy si Bruce na paikliin ang plano sa 3 buwan. Kasabay nito, naglaan siya ng karagdagang budget na walang limitasyon. Pagkatapos ayusin ni Teddy si Mitch, sabi ng flight director ng Hermes, dapat daw ipaalam kay Lewis, at sa iba pang astronaut sa Hermes na buhay pa si Mark, karapatan nilang malaman. Ilang beses na raw niyang sinabi yan, Mitch. Akala niya mas marami ang dadalo sa meeting ngayon. Hindi raw makakatanggi si Teddy. Pero nadismaya siya. Kailan ba magkakaroon ng opisyal na rescue plan? Ipapaalam natin sa kanila kapag may plano na. Walang saysay kung sasabihin natin ngayon. Samantala, sa Mars, pagkatapos ng 48 araw ng walang tigil na pagtatrabaho, nagbunga ang pagsisikap ni Mark. Mas maganda pa sa inaasahan ang pagtubo ng patatas. Mag-ingat ka sa paghukay, itago mo yung malalaki para may reserba, tapos itanim mo ulit yung maliliit. Nang makita ni Mark ang 400 na puno ng patatas na lantian, nakaramdam siya ng labis na pagmamalaki. Pero hindi niya nakakalimutan ng pangunahing misyon niya, ang makaalis dito. Hindi para maging magsasaka ng patatas sa Mars. Sa kasamaang palad, kahit anong subok ni Mark, hindi pa rin siya makatawag sa Earth. Hanggang isang araw, habang tinitingnan niya ang mapa ng Mars, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Kinabukasan, minaneho ni Mark ang rover para maghanap ng kung ano malapit sa tirahan niya. Agad na nakuha ng aksyon na ito ang atensyon ng Earth. Si Mindy, sa ilalim ng pamamahala ni Direktor Teddy, ay binigyan ng mas mataas na access. Ginagamit ang satellite para subaybayan ang bawat galaw ni Mark. Nakita nilang 13 araw nang hindi gumagalaw si Mark papunta sa landing site ng Ares-4. At nagpapaligid-ligid lang malapit sa tinitirhan ni Mindy, kaya naguguluhan siya. Hindi niya maintindihan kung ano ang binabalak ni Mark. Sa una, hindi rin alam ni Vincent, pero nang isipin niya ang direksyon ng galaw ni Mark, mabilis niyang nahulaan ang balak nito. Agad na lumipad si Vincent papunta sa Jet Propulsion Laboratory sa California para maghanap ng isang artifact. Mula 1997, sa ilalim ng gabay ni Bruce, nakilala niya ang mga miyembro na dating sumali sa proyekto noon. Halos sabay-sabay,
si Mark sa Mars at si Vincent sa Earth. Sabay na binanggit ang isang pangalan, Pathfinder. Ika-4 ng Disyembre, 1996, inilunsad ng NASA ang probe na Pathfinder. Pagkalipas ng kalahating taon, matagumpay itong lumapag sa ibabaw ng Mars. May dalang isang rover ang Pathfinder na nangolekta ng datos tungkol sa Mars at ipinadala ito sa Earth. Ang nakakagulat, ang Pathfinder ay gumana ng 3 beses na mas mahaba kaysa sa inaasahan ng NASA. Pagkatapos ng misyon nito, iniwan ito sa Mars hanggang sa ito'y natabunan ng alikabok. Malaki ang ginugol na pagsisikap ni Mark para hukayin ito, sa pag-asang magamit ang kagamitan sa komunikasyon doon para makakonekta sa mundo. Ang NASA ay may kaugalian na ang bawat probe ay karaniwang may second magkaparehong bersyon. Ngunit ang orihinal na layunin ay hindi para sa backup kundi para madaling obserbahan at pagbutihin. Ang isa ay inilunsad sa kalawakan para isagawa ang misyon. Ang isa naman ay mananatili sa mundo, sa madaling salita, para silang monitor at ang kagamitang Minnow Monitor. Nang matagpuan ni Vincent ang Pathfinder sa bodega, sa Mars naman, dinala rin ni Mark ang natitirang Pathfinder sa tirahan at matagumpay na pinaandar. Lahat ay nagsusumikap na maghanda ng mabuti. Nakatuon ng husto para sa mahalagang sandaling ito. Inilunsad ang sistema ng pagsubaybay ng signal. Nakatanggap na ng signal. Inilunsad ang camera ng Pathfinder sa Earth. Tumugon sa utos ang maliit na camera. Ang Pathfinder sa Mars ay sumunod din, kahit hindi pa malinaw kung ang pagkilos na ito ay dahil sa automatikong programa. Pagkatapos buksan o dahil sa remote control. Ngunit agad na tumakbo si Mark pabalik sa tirahan para maghanap ng karten at panulat. Isinulat niya ang tanong kasama ang 2 sagot sa mga karten. Tapos iposisyon ang Pathfinder para maghintay ng tugon, at tumanggap ng larawan ng team sa Earth. Ay direkta ang kamera patungo sa karatula na may nakasulat na yes. Labis na tuwa ni Mark pagkatapos ng mahigit 100 araw na pagkakulong sa Mars. Sa wakas, nakakonekta na siya sa Earth. Sa sarili niyang pagsisikap, isang maliit na hakbang sa Mars, isang malaking hakbang para maibalik si Mark sa kanyang tahanan. Gayunpaman, agad na pagtanto ng magkabilang panig na ang paraan ng komunikasyong ito ay masyadong simple, yes at no lang. Hindi kayang iparating ang mga komplikadong impormasyon. Muling nahaharap si Mark sa isang bagong mahirap na problema. Paano gagamitin ang anggulo ng kamera para makipag-usap sa mundo? Ang kamera ay umiikot ng 360 degrees, at ang alpabetong Ingles ay may 26 na letra. Dagdag pa ang tandang pananong. Kaya, may 27 pagpipilian. Kung hahatiin ng pantay ang 360 degrees, ang bawat letra ay katumbas ng 13 degrees. Napakaliit at madaling magkamali sa pagtukoy ng direksyon ng kamera. Sabi nga nila, sa mga pinakadesperadong sitwasyon, lumalabas ang pambihirang potensyal ng tao. Si Mark ang buhay na patunay niyan. Ang hirap ng magtanim ng patatas sa Mars, pero nagawa pa rin niya. Gumawa ng bagong alpabeto, maliit na bagay. At ang solusyon na naisip ni Mark sa gitna ng kagipitan. Ito ang hexadecimal code. Gamit ito, ginawang 17 letra ni Mark ang 26 na letra. Tapos, itinanim niya ang mga katumbas na karatula sa paligid ng kamera. Nang makuha ang imahe, naunawaan ng mga nasa Earth ang intensyon ni Mark at ginawa rin nila ang katulad. Sa Earth, inayos ang lahat ng eksakto. Matapos makapag-usap ng mas komplikado, ginamit ulit ng mga nasa Earth ang hexadecimal code para turuan si Mark kung paano mapasok ang sistema ng komunikasyon ng Pathfinder. Sa wakas, matapos ma-decode ang isang code, nagtagumpay si Mark na kumonekta sa laptop sa loob ng sasakyan. Nakaka-chat niya ang Earth, nababasa niya ang mga mensahe mula sa Earth. Sa unang pagkakataon, nadama ni Mark ang kapangyarihan ng mga salita. Pagkatapos ng sandali ng labis na kagalakan, masigla siyang nakipag-usap. Ang pagtatag ng koneksyon sa internet ay nakatulong sa Earth na malaman ang sitwasyon ni Mark. Tuwang-tuwa ang NASA hanggang sa nagtanong si Mark, "Kumusta na ang mga kasamahan ko? Ano ang sinabi nila nang malaman nilang buhay pa ako?" Nang makita ang tanong na iyon, natahimik ang buong silid pulungan. Dumilim ang mukha ni Direktor Teddy dahil sa kanyang direktiba. Hindi pa alam ng mga astronaut sa Hermes na buhay pa si Mark. Walang natanggap na sagot si Mark, kaya nagpadala siya ng isa pang email. Lalong naging awkward ang sitwasyon, kaya napilitan si Vincent na sabihin ang totoo. "Hindi pa namin sinasabi sa mga tripulante na buhay ka pa. Gusto naming mag-focus sila sa misyon." Napakadelikado ng biyahe. Hindi inaasahan, agad na nagalit si Mark. Pakiramdam niya, hindi siya pinapahalagahan. Ibinuhos ni Mark ang lahat ng kanyang hinanakit sa mga mensaheng puno ng galit.
Napatawa ang lahat nang mabasa nila ang mga mensaheng iyon. Maliban na lang kay Direktor Teddy Vincent na nagpaalala kay Mark na mag-ingat sa pananalita. Dahil ang pag-uusap ay ipinapalabas ng live sa buong mundo. Ang mga sumunod na sagot ni Mark ay mas nakakagulat pa. Pagkatapos, nagpulong ang pamunuan ng NASA kung dapat bang ipaalam kay Luis at sa iba pa sa barko. Kung alam ba ng Hermes na buhay pa si Mark dahil sa sobrang tindi ng emosyon ni Mark. Desidido si Mitch na ipaalam ang balita pero hindi sapat ang kanyang posisyon para magdesisyon. Gayunpaman, malaki na ang naging epekto ng live na pagpapalabas. Kahit ayaw nila, dahil sa presyon ng publiko, napilitang magbigay si Teddy. Hindi nagtagal matapos makatanggap ng video file ang barkong Hermes. Sa wakas, nalaman ni na Luis at ng kanyang mga kasamahan, na buhay pa si Mark. Kumusta? Ako si Mitch Henderson. Mayroon akong balita, at walang madaling paraan para sabihin ito. Buhay pa si Mark Watney. Alam kong nagulat kayo. Alam kong marami kayong tanong. Pero sa madaling salita, okay siya at malakas. Idiniin ni Mitch sa video na naiintindihan ni Mark na hindi maiiwasan ang pag-iwan sa kanya. At hindi raw siya nagagalit kan-inuman. Pero habang sinasabi niya iyon, mas lalo silang. Dahil sa pagkabagabag, ang atmosfera sa Hermes ay nababalot ng panghihinayang at kalungkutan sa Mars. Bagamat galit si Mark dahil sa naunang pag-uusap niya sa Earth, nang kumalma siya, sinubukan niyang ilagay ang sarili niya sa sitwasyon nila. Kung sa bagay, mas maganda na ang sitwasyon ngayon kaysa dati. Hindi lang niya maipagmamalaki ang kanyang mga patatas sa mga kasamahan niya sa Earth, kundi makakapagpalitan pa siya ng email. Nagbabahagi siya ng mga nakakatuwang kwento habang masayang nagpo-post si Mark sa harap ng kamera. Samantala, sa Earth, si Director Teddy ay labis na nag-aalala. Nakipagpulong siya sa mga matataas na leader tungkol sa progreso ng plano. Para iligtas si Mark, maingat na kinakalkula ng mga eksperto. Binibilangan ang bawat mahahalagang patatas, at nakakalungkot ang resulta. Sapat lang ang mga patatas na ito para kay Mark, para mabuhay hanggang sa ika-868 araw sa Mars, samantalang ang supply ng NASA ay darating sa ika-912 araw. Ang agwat sa pagitan ng dalawang petsa ay 44 na araw lang, at kailangang maging maayos ang lahat, kung hindi, magugutom si Mark. Pero dumating ang sakuna sa ika-134 na araw. Ang control room, ginagamit yun para magbomba ng hangin sa tirahan nang biglang sumabog. Habang gumagana, biglang nangyari ang pagsabog kaya tumilapon si Mark. Buti na lang at hindi nasaktan si Mark, pero nabasag ang windshield ng helmet niya. Dati, noong unang maaksidente si Mark, sinabi niya na kapag nalantad sa kapaligiran, na may mababang presyon sa Mars, hindi makakaligtas ang tao ng higit sa 1 minuto. Alam na alam yun ni Mark kaya nang mapansin niyang sira ang helmet niya, tinapalan niya ng tape ang bitak. Pagkatapos, tumakbo si Mark papunta sa greenhouse kung saan itinatanim ang patatas. May butas ang silid kaya pumasok ang hangin, kasama pa ang temperaturang 60 hanggang 70 degrees Celsius sa gabi. Lahat ng 400 puno ng patatas, nagyelong lahat. Lubos na nasiraan ng loob si Mark at nawalan ng pag-asa. Hindi niya maisip kung bakit ang malas niya, kahit ang kaunting pag-asa, nawala. Nalaman agad ng Earth ang nangyari kay Mark. Ang plano ng pagsagip, na mad alien na, ay mas lalong naging mahirap. Wala ng patatas. Ang reserbang pagkain ay sapat lang kay Mark hanggang araw 600. Samantalang ang supply ay darating pa sa araw 868. Mahigit 200 araw ang agwat. Hindi makapaniwala si Vincent sa nakikita niya. Paano makakayanan ni Mark hanggang doon? Mabubuhay kaya siya? Wala ring magawa si Director Teddy kundi ipasa ang sisi. Pinipilit niya ang GPL na tapusin at buuin ang spaceship sa loob ng 47 araw. Nang marinig ito ni Bruce, napahawak na lang siya sa ulo. Samantala, sa Mars, matapos makipag-usap sa mga kasamahan niya sa Hermes, unti-unting bumabalik ang sigla ni Mark. Ano man ang mangyari, kailangan pa ring magpatuloy ang buhay. Bumalik siya sa greenhouse para anihin ang mga natitirang patatas sa lupa. Tutal, pinaghirapan din niya iyon. Pagkatapos, naghanap si Mark ng trapal para ayusin ang nasirang tirahan. Ang tirahan ay may higit sa 1 airlock, kaya nakakatulog ng maayos si Mark imbes na magkulong sa rover. Lumipas ang panahon hanggang sa ika-154 na araw sa Mars. Dahil wala ng greenhouse, mas naging mahirap ang buhay ni Mark. Kailangan niyang magtipid sa bawat pagkain, samantalang sa Earth, dahil sa pagsisikap ng mga inhinyero ng JPL, natapos ng buuin ang supply ship, mas maaga sa inaasahan,
pero nag-aalala silang hindi makayanan ni Mark. Inutusan ni Director Teddy ang JPL na paikliin ang oras ng pagbuo mula 13 araw sa 2 araw. Kahit palaktawan ng inspection, alam ng lahat na napakadelikado niyan. Pero wala silang ibang pagpipilian, kailangang mabilis na ilunsad ang rocket. Buong NASA ay kinakabahan at nagmamasid dahil sa tagumpay o pagkabigo ng paglulunsad na ito. Nakataya ang buhay ni Mark. Matagumpay na nailunsad ang rocket, mukhang maayos ang lahat. Akala ng lahat, sa pagkakataong ito, siguradong magtatagumpay. Pero hindi naman pwedeng walang mangyari. Hindi nagtagal, pagkatapos ilunsad, nagsimulang gumwang ng malakas ang rocket. Lumalaki ng lumalaki ang anggulo ng paglihis, at sa huli, ang rocket na ginawa sa loob lamang ng ilang buwan. Hindi naiwasan ang pagsabog dahil nakakonekta na sa Earth, kaya agad nalaman ni Mark ang balita tungkol sa rocket na nagdadala ng kargamento. Nabigo ang supply. Nakita niya ang wasak na tanawin sa Mars. Iniisip niya na wala na siyang pag-asang mabuhay. Lubos na nawalan ng pag-asa si Mark. Nagpadala siya ng email kay Lewis na may mensaheng, "Bilang huling habilin ko, Commander Lewis, baka kailangan ko ang tulong mo. Kung mamatay ako, puntahan mo ang mga magulang ko. Gusto nilang malaman ang tungkol sa buhay natin sa Mars. Alam kong mahirap kausapin ang mag-asawa, lalo na tungkol sa nawawala nilang anak. Sobrang bigat ng hiling na to kaya ikaw ang inutusan ko. Hindi ako si Suko. Kailangan lang nating paghandaan ang lahat. Pakiusap, sabihin mo sa kanila na mahal ko ang trabaho ko." Hindi alam ni Mark na ang operasyon para iligtas siya ay nakakuha ng atensyon ng buong mundo. Pagkatapos mapanood ang panayam ng NASA tungkol sa pagkabigo ng paglulunsad ng rocket, nagsalita ang Deputy Director ng Chinese Space Agency. "Ang aming Sun God rocket, sinuri na ng aming mga inhinyero ang datos. Kaya nitong umabot sa orbit ng Mars. Kahit na ang pagtulong sa Amerika ay mangangahulugan ng pagkaantala sa plano ng Sun God ng China. Pero sa mas malawak na pananaw, direktor ng Ahensya ng Kalawakan, naniniwala ang China na sulit ito." Tinawagan niya si Director Teddy, at sa tulong ng China, inilunsad ng NASA ang ikalawang plano para iligtas si Mark. Dahil malapit nang maubusan ng pagkain si Mark, nagdesisyon si Director Teddy na ituloy ang dating plano, na magpadala muna ng pagkain kay Mark. Pero biglang tumutol ang isang lalaking itim. Siya si Rich, isang dalubhasa sa dinamakan ng JPL. Simula nang tanggapin niya ang misyon na iligtas si Mark, walang tigil si Rich sa pag-aaral. Sa paghahanap ng mas mabisang paraan, ginamit niya ang supercomputer at nagpuyat ng maraming gabi. Kung hindi lang maitim na ang balat niya, siguradong kitang-kita na ang kanyang mga eyebags. Ngunit sulit ang lahat ng pagsisikap ng matapos ang teorya, nagmadaling puntahan ni Rich si Vincent, at ang iba pa para ipakita ang kanyang plano, kung saan ang pangunahing elemento ay ang barkong Hermes, na pabalik na sa mundo. Ang plano ni Rich ay pagkatapos pumasok ang Hermes sa orbit ng mundo. Sa halip na magpabagal, bibilisan ng barko at lilipad paikot sa mundo ng isang beses. Sa ganitong paraan, makakakuha ang Hermes ng tulong mula sa grabidad, at itatama ang direksyon ng lipad habang ginagawa yun. Ang rocket na Sun God, ang magbibigay ng mga kailangan at panggatong para sa Hermes. Pagkatapos makakuha ng mga supply, bibilisan ng Hermes ang lipad pabalik sa Mars. Kailangan lang ni Mark na pumunta sa landing site ng Ares 4. Pagkatapos, gamitin ang MAV para lumipad sa orbit malapit sa Mars at maghintay na masagip. Ang maganda sa planong ito, mapapaikli ang oras. Ang disbentaha ay kailangan pang mag-overtime ng 533 araw ang 5 astronaut na nasa Hermes. Sa kasalukuyang bilis, 1 buwan na lang at makakabalik na sila sa Earth. Bukod pa rito, may problema sa kaligtasan kahit gamitin ang paraan ni Rich para sunduin ng Hermes si Mark. Pero aabutin pa rin ng mahigit 500 araw ang buong biyahe. Walang nakakaalam kung anong mangyayari. Kung kaya pa kayang gumana ng barko hanggang sa makabalik sa Earth. Malaking tanong din iyon, kaya ang pinakaimportanteng tanong ay kung ano ang pipiliin. Hahayaan si Mark na harapin mag-isa ang panganib na alam na, o ipagsapalaran ng 5 astronaut na nasa Hermes. Sa mga panganib na hindi pa nangyayari, isang ang mahirap na desisyon. Sa tingin ni Mitch, dapat hayaan ang 5 astronaut sa barkong Hermes, na sila ang magdesisyon kung babalik sila para sagipin si Mark o hindi. Pero hindi sumasang-ayon si Teddy. Bilang direktor ng NASA, tinitingnan niya ang problema sa mas malawak na perspektibo. Sa pagitan ng pagsasakripisyo ng isang tao at paglalagay sa panganib ng buhay ng 5 tao, mas pinipili niya ang pangalawa. Ang konserbatibong desisyong ito ay muling nagdulot ng mainit na pagtatalo sa pagitan niya at ni Mitch, habang ang lahat sa mundo ay nagdedebate ng masidhi para kay Mark.
Ang taong sangkot, pagkatapos ng maraming beses na kapahamakan, ay tila nauunawaan na ang lahat. Dahil akala niyang wala siyang ginagawa, nagpa siya si Mark na ipagpatuloy ang naudlot na misyon ng Ares 3. Sinong nagsabing nakakawalang gana ang gawaing bahay? Matapos magtrabaho ng tuloy-tuloy ng ilang araw, hindi lamang hindi napagod si Mark, kundi lalo pa siyang naging masigla matapos ang pagtatalo nila ni Teddy. Nagdesisyon pa rin si Mitch na gawin ang gusto niya, ipinadala ang impormasyon tungkol sa plano ng pagliligtas ni Rich sa 5 astronaut sa barkong Hermes para sila na ang magdesisyon. Para hindi mahalata ni Teddy, itinago niya ang impormasyon bilang isang kalakip na file, na isinama sa email ng isang astronaut. Mabilis na napansin ni Johansson, ang eksperto sa computer, na ang kalakip na ito ay isang nakabalat kayong code ng teksto. Pagkatapos ma-decode, ang nilalaman sa loob ay ang plano ni Rich. Napakadetalyado ng plano. Matapos malaman ang planong ito, nagpa siya si Louis na tipunin ang kanyang mga kasamahan para sa isang lihim na botohan. Kung gagawin natin ito, kailangan nating manatili sa kalawakan ng higit sa 700 araw. Siguradong hindi na mauulit pa sa buhay natin ang makalipad sa kalawakan ng ganito katagal. Sang-ayon ako. Sumasang-ayon akong kumilos sa ilalim ng pamumuno ni Louis. Bawat isa ay may tiyak na misyon ayon sa plano ni Rich. Kailangan ni Hermes na bumilis pagpasok sa orbita ng mundo. Kaya bago pa man makarating, itinago ni na Louis at ng kanyang mga kasamahan ang sikreto. Hindi nila ipinaalam ang anumang impormasyon. Walang kamalay-malay ang NASA. Sabik pa rin silang naghahanda para sa pagbabalik ni Hermes. Huli na nang matuklasan ang abnormalidad. Nakatanggap ng hindi planadong update sa estado ni Hermes. Basahin ng malakas ang mensahe. Nais naming malaman ninyo na si Rich ay isang henyo. Ano? Ang navigation unit ng Hermes ay lumihis na sa kurso. Contaken sila. Iulat na lumihis sila sa kurso. Handa na ang navigation unit para itama ang kurso. Hindi sila lumihis sa kurso. Kusa nilang binago ang kurso. Anong nangyayari? Mabilis na iniulat ang pangyayari sa nakatataas. Alam ni Director Teddy kung sino ang nasa likod ng planong ito. Pero nangyari na. Wala siyang magawa kundi sundin ang plano ni Rich. Ilunsad ang mga susunod na hakbang ng operasyon ng pagsagip. Gayunpaman, hindi komportable si Teddy dahil pakiramdam niya'y pinipilit siya. Hinarap niya si Mitch at sinabing pagkatapos ng lahat ng ito, gusto kong magbitiw ka. Naiintindihan ko. Iuwi mo ang mga astronaut natin. Ang Hermes ay patungo na pabalik sa Mars. Sa Mars, nagsisimula na ring maghanda si Mark para sa kanyang paglalakbay pauwi. Ang bawat misyon ng Ares ay pinaplano 3 taon bago pa man. At ang MAV ay dinala na rin sa landing site noon pa. Sa madaling salita, kahit hindi pa nagsisimula ang misyon ng Ares 4, naroon na ang MAV ng Ares 4 sa bunganga ng bulkan sa Mars. 3,200 kilometro ang layo ni Mark. Kailangan niyang isakay sa rover ang lahat ng kailangan niya para mabuhay. Sumakay sa Explorer tapos magmaneho ng 3,200 kilometro papunta sa bunganga ng bulkan. Gamitin ang MAV para lumipad sa orbit ng Mars para makita ang Hermes. Mahigit 200 araw ang mayroon si Mark para maghanda. Kailangan niyang ayusin ang rover, maghanda ng mga supply, at magplano para sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Kung dati ito, siguro sumuko na si Mark. Pero ngayon, nakakonekta na siya sa Earth. Binabantayan siya ng buong mundo sa tulong ng mga nangungunang eksperto. Mas naging madali ang paghahanda ni Mark. Ang Hermes at ang barkong Sun God na may dalang mga supply ay matagumpay nang nagkonekta, kaya kailangan na lang maghintay. Lumipas ang panahon, at dumating ang araw 461 sa Mars. Natapos na ni Mark ang lahat ng paghahanda at malapit nang patayin ang sistema ng tirahan. Magsisimula na siya sa kanyang 50 araw na paglalakbay sa Mars, at iniisip na niya ang kakainin niya. Pamumuhay sa loob ng rover sa loob ng 50 araw. Bago umalis, naligo ng maayos si Mark. Handa na ang lahat. Minaneho ni Mark ang binagong rover at umalis. Dahil kailangan ng solar panel para mag-charge ng kuryente sa araw. Kaya si Mark ay naglalakbay lamang sa gabi. Buti na lang at walang pulis trapiko sa Mars. Kung hindi, makukumpis ka agad ang lisensya niya. Balik tayo sa kwento kumpara sa maayos na paglalakbay ni Mark. May kaunting problema naman dito sa Earth. Si Bruce, ang direktor ng GPL, ay nakatuklas ng isang problemang hindi pa natin napapansin. Ayon sa orihinal na plano ng Ares 3, hindi pa pasok ang Hermes sa mababang orbit ng Mars. Kaya ang dami ng gatong na inihanda ay batay rin doon. Kaya kahit makarating ang Hermes sa Mars, makakakonekta lang ito sa MAV sa malayong orbit para masigurong sapat ang gatong para sa pagbalik sa Earth. Ang problema,
Ang MAV ay kaya lang lumipad sa mababang orbit ng Mars para makatakas si Mark sa grabidad ng Mars at makakonekta sa Hermes. Kailangan mong gumalaw ng napakabilis. Tama, ibig sabihin, kailangan nating bawasan ang bigat ng. Ang MAV ay kailangang bawasan ng higit sa 5 tonelada. Umabot na tayo sa puntong ito. Ang pagbaklas sa MAV ang pinakamagandang paraan para mabawasan ang bigat. Pero matapos marinig ang paliwanag ni Bruce, kahit si Mitch, na may ilang dekada ng karanasan sa paglipad, ay nagulat sa matapang na ideyang ito. Dahil kaya itong kontrolin ng malayuan gamit ang Hermes, hindi na kailangan ni Mark ang backup na control panel. Pati na rin ang pangalawa at pangatlong sistema ng komunikasyon. Pwede itong tanggalin ng buo para mabawasan ang timbang. 6 na spacesuit at kagamitan, kay Mark lang ang kailangan itira. Mababawasan ito ng 500 kilo. Hindi na rin kailangan ng life support system. Kailangan lang ni Mark na magsuot ng spacesuit sa buong proseso. Kaya pa ring tanggapin ni Vincent ang mga ito. Pero napaisip siya sa mga sumunod na sinabi ni Bruce. Kung ang misyon ba na ito ay para iligtas si Mark o para gawin siyang basura sa kalawakan. Kailangan nating tanggalin ang bintana at mga panangga. Numero 11 sa ibabaw ng airlock. Gusto mong tanggalin ang bubong ng barko. Ang panangga pa lang, umaabot na ng 400 kilo. Gusto mong gumamit ng barkong walang bubong para magdala ng tao sa kalawakan. Hahayaan naming takpan ni Mark ng trapal ang MAV. Hindi akalain ni Vincent na ang pagbabawas ng timbang ay magiging MAV na isang kotseng walang bubong. Ang mga sinabi ni Bruce ay hindi niya maintindihan at nagulat din siya sa planong ito. Si Mark din ay nagulat nang marinig na kailangan niyang sumakay sa isang barko. Binuksan ang bubong at lumipad sa kalawakan, galit na nagpadala siya sa NASA ng ganito. Pinaglololoko niyo ba ako? Buti na lang walang voice at video ang email. Kung hindi, malalaman na ni Vincent kung gaano katindi ang pagmumura ni Mark. Pero may isang magandang katangian si Mark. Kahit gaano siya kagalit, marunong pa rin siyang makinig. Tutal, nakaalis na rin siya. Sayang lang ang pagbalik, kaya sumugal na lang siya. Sa ika-538 araw sa Mars, nakarating si Mark sa bunganga ng bulkan. Matagal nang naghihintay doon ang MAV ng Ares 4. Pagkatapos magpahinga, sinimulan ni Mark ang kanyang plano para magbawas ng timbang. Sinunod niya ang plano ni Bruce na tanggalin ang lahat ng maaaring tanggalin. Tapos tinakpan ng trapal ang bubong ng barko. Pagkalipas ng mahigit 20 araw, nakarating ang Hermes sa orbit malapit sa Mars. Sa hapunan, inulit ni Louis ang plano ng pagsagip sa kanyang mga kasamahan. Sina Beck at Vogel ang may tungkuling buksan ang airlock 2. Bago maglunsad ang MAV, kokontrolan ni Martinez ang MAV ni Mark mula sa malayo. Babantayan ni Johansson ang paglunsad ng MAV dahil isa lang ang pagkakataon. Kaya pagkatapos magtalaga ng mga gawain, idiniin ni Louis sa kanyang mga kasamahan na mag-ingat ng husto. Sa anumang paraan, kailangan nating ibalik si Mark ng ligtas. Bago ilunsad ang MAV, medyo kinakabahan si Mark. Masaya dahil malapit nang makauwi, pero may halong takot. Kaya medyo nawawala siya sa sarili mula nang tumuntong sa Mars hanggang sa malapit nang umalis. Mahigit 500 araw na si Mark dito, nabuhay siya. Nakaligtas sa pinakamahirap na mga araw dahil sa patatas, at nakarating sa sinag ng pag-asang makabalik dahil sa sasakyang panggalugad. Kaya nang kailangan ng umalis sa lugar na ito, medyo nanghihinayang din si Mark. Kung kaya niya lang, gusto niyang dalhin pati ang sasakyan pabalik sa Earth. Samantala, dito sa mundo, malawakang ibinabalita ang plano para iligtas si Mark. Inayos ni Mark ang kanyang damit at tahimik na umupo sa loob ng cockpit, hanggang sa marinig niya ang boses ni Louis mula sa radyo. Doon niya napagtanto na hindi siya nananaginip. Control Center, Hermes ito. Susundin namin ang plano. 2 minuto at 10 segundo na lang. Ilulunsad na. Mga 2 minuto na lang. Mark, kumusta ka na dyan? Okay lang ako. Sabik na akong makita kayo ulit. Salamat sa pagbalik para iligtas ako. 10 segundo, countdown simulan. Ang MAV ni Mark ay matagumpay na nailunsad, na nagdulot ng halo-halong tuwa at pag-aalala. Kaya't lahat ng sumusubaybay sa pangyayaring ito ay napahinto ang paghinga. Nakakakaba dahil ang matagumpay na paglunsad ng MAV ay ang pinakamadali pa lamang na unang hakbang. Sa plano ng pagliligtas, ang bilis ng MAV ay lalong tumataas. Sa ilalim ng impluwensya ng grabidad, nawalan ng malay si Mark, at ang takip ng MAV ay tinangay rin ng hangin. At hindi pa doon nagtatapos ang aksidente. Ayon sa kalkulasyon, kapag naubos na ang gasolina, ang distansya sa pagitan ng MAV at Hermes ay 68 kilometro pa rin.
Ang tanging paraan ay, kailangang paandarin ng Hermes ang makina nito para bumilis. Bumaba tayo at lapitan ang MAV. Sa ganitong paraan, ang relatibong bilis sa pagitan ng dalawang sasakyan ay aabot sa 4 na metro kada segundo. Lampas sa inaasahan. Ito ay isang imposibleng misyon para kay Mark. Sa mismong oras na ito, nagising si Mark at kinontak niya ang Hermes. Nalaman niya ang mga paghihirap na kanilang kinakaharap, ang mga pagsubok. Sa nakalipas na panahon, hinubog nito ang kanyang matatag na kalooban. Matapos mag-isip, iminungkahi ni Mark na kung makakahanap siya ng isang matulis na bagay, tutusukan niya ang guwantes ng kanyang spacesuit. Gagamitin niya ang buga ng hangin bilang makina para lumipad papunta sa inyo. Madali itong kontrolin dahil nasa braso ko lang. Hindi ko akalain na agad tatanggihan ni Lewis ang alok na ito ni Mark. Nakaisip siya ng mas magandang paraan para kay Vogel. Ang eksperto sa chemistry ay gagawa ng bomba para pasabugin ang pinto ng airlock ng Hermes. Gamitin ang buga ng hangin para magpabagal, ganun ang gagawin. Maaari nilang bawasan ang relatibong bilis sa normal na antas. Inaprubahan ng NASA ang plano ni Lewis. Kahit na medyo mapanganib, wala na silang ibang pagpipilian. Inutusan si Vogel na pumunta sa kusina at gamitin ang asukal na hinalo sa iba pang sangkap para gumawa ng bomba. Simple lang, pero napakalakas ng impact. Handa na ang lahat. Pasasabugin na ang bomba. Sisirain nito ang panlabas na pinto ng airlock number 2, at babawasan ang relative velocity sa pagitan ng Hermes at Mark. Pero mas mataas pa rin ito kaysa sa inaasahan. Walang pag-aalinlangan si Lewis. Isinuot niya ang kanyang spacesuit at pumunta sa airlock number 2. Sa tulong ni Beck, umupo siya sa isang upuang nakakabit sa pinto ng airlock. Lumulutang sa labas ng Hermes, handang salubungin si Mark. Nakita ni Mark na isinasapanganib ng kanyang kasamahan ang sarili para sa kanya, kaya labis siyang nagpapasalamat. Nang papalapit na ang MAV, nakita ni Mark ang Hermes. Sinamantala niya ang pagkakataon at tinusok ang kanyang guwantes. Matapos ang mabilis na pag-ikot, agad na naitama ni Mark ang direksyon ng lipad at lumabas ng MAV. Lumilipad papunta kay Lewis. Ang layo sa target, 24 na metro, 11 metro, 6 na metro. Kumapit ka ng mahigpit, Mark. Nahuli na kita. Sa tulong ni Beck, si Lewis at Mark ay ligtas na nahila papasok sa Hermes. Sa NASA, lahat ay sabik na naghihintay. Narinig din nila ang magandang balita sa radyo. Lahat ay sumabog sa galak at damdamin. Lumampas sa pinto ng kompartamento. Inalis ang helmet. Niyakap ni Mark ang kanyang mga kasamahan. Matagumpay na natapos ang 2 taong plano ng pagliligtas. Ngayon, kailangan na lang nilang maghintay ng ilang daang araw para makabalik sa mundo. Ligtas, dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Salamat sa panonood. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikula? Mag-comment kayo sa ibaba.